Isa po ulit magandang umaga sa atin mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa first day of the week. At salamat po sa Panginoon. Tayo po ulit ay makakapagtipon sa pamamagitan po ng gantong paraan through the internet and technology. Kagaya nga po ng mga apostol o mga disciples ng Panginoon, kagaya po ni Apostol Pablo na kahit po siya ay nakakulong sa kulungan o sa bilangguan, ay naipapahayag pa rin po niya at naipapangaral pa rin po niya ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga letters. So tayo po ay salamat po sa Panginoon at meron po tayong Biblia na pwede po nating basahin, pag-aralan, i-meditate kahit po tayo ay magkakahiwalay physically. At ito nga po yung aking title or paksa ngayon. It's about the importance of the Word of God. Ang kahalagahan po ng salita ng Diyos. So, bago ko po i-share ang kahalagahan po ng salita ng Diyos of the importance of the Word of God, ay pwede po muna tayo saglit na manalangin. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Salamat po aming Ama, Yahweh, aming Panginoon Kristo at Banal na Espiritu. Sa umaga pong ito ay samahan niyo po kami sa araw na ito at muli po ay papakumbaba po kami sa inyong harapan. Tawarin po kami sa aming mga kasalanan. Ugasan po kami ng iyong banal na dugo. Nais na po namin makita. Muli po ay ikaw po ang aming tagapagturo. Ikaw po ang aming teacher and Lord. Hindi mo po ipahayag sa amin muli po mga salita. Kagaya nga po ni Samuel, that you reveal yourself to him through your word. Ganun din po sa aming Panginoon. Patuloy po i-reveal ang inyong sarili sa amin through your word. Salamat po. Salamat po sa inyong biyaya, ang pagkatawa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Nais ko pong pasimulan po ang ating pong pag-aaral sa isa pong encouragement mula po sa Hebreo chapter 10 verse 25. Ito po ang sabi po ng salita ng Panginoon. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, kagaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ito po yung encouragement po sa atin ng Bible o ng salita ng Diyos na huwag po daw nating kaligtaan yung pagdalo sa mga pagtitipon. Yes, ito po yung mga pagdalo sa mga physical na pagtitipon natin, mga magkakapatid o mananampalataya ng Panginoon. Ay, dahil nga po tayo ay naka-ECQ, hindi po tayo makalabas, hindi po tayo makapagkita-kita, ay sa ganitong paraan ay makapagtipon-tipon pa rin po tayo. Pero lalong higit yung physical na pagtitipon. Huwag po daw natin yung kaligtaan mga kapatid. After this ECQ, ay tayo pa rin po ay magpatuloy na magtipon-tipon, magpalakasan ng loob ng bawat isa, lalo na po na nakikita natin na malapit na po ang araw ng ating Panginoon. Ito po ay mga signs po na nangyayari, kagaya po na nabanggit ng Panginoon sa Matthew chapter 24, yung mga signs ng kanyang pagbabalik, at yung talinhaga niya po niya sa puno ng igos, na pag nakita raw po natin na ang puno ng igos ay nagkakameron ng mga sanga at mga dahon. Ito na rin po yung mga signs po or beginning ng mga darating po ng mga birth pains na para po sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero bago po yun ay after po nating maranasan itong mga darating po na signs na muling pagbabalik ng Panginoon, ay lalabas pa rin po yung tinatawag na man of lawlessness or yung suwail na tinutukoy po ng Biblia or the Antichrist. Ito po yung sinasabi po ng 2 Thessalonians chapter 2. Simulan po natin sa verse 1.
Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, ito po yung tinatawag po na pag-redeem sa atin ng Panginoon. Or yung someday tayo po ay i-caught up niya. We will caught up together ng Panginoon in the air. Ay ito po yung sabi po ay nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangaral o pahayag o isinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail. Ito po yung man of lawlessness or yung Antikristo na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos, yung maliit po na D ng Diyos, kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Grabe po, isa pong nakakatakot at masyado pong nakakabahala na pangyayari. Ito pong muling pagbabalik po ng ating Panginoon na lalabas muna po itong suwail or yung man of lawlessness or yung Antichrist na ito na magpapanggap na siya ang Diyos bago po muling bumalik ang ating Panginoon. Maghahari po muna siya dito sa mundo for 3.5 years. Nasa book po yan ng Revelation. At isa pong nakakatakot kung saan ang mga tao po ay kailangan na pong tatakan ng mark of the beast or yung 666 para lang po makapagbenta or makabili ng anumang pangangailangan. Ito po yung mga uusigin na po ang mga mananampalataya ng Panginoon. But ito nga po yung ating pong topic sa umagang ito. Ma-encourage po tayo na magpasalamat po tayo sa Panginoon na meron po tayong Biblia o salita ng Diyos na dito po tayo magkakameron ng pag-asa para po sa ating kaligtasan at sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang title po ng ating mensahe po ngayon is The Importance of the Word of God. So, ang ating pong objective sa umaga pong ito ay para po sa ating mga mananampalataya ay malaman po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos at may apply po natin or masunod po natin ang sinasabi po ng Panginoon. Ito po yung higit na lalong mahalaga. Yung masunod po natin yung sinasabi po ng Panginoon. Sabi nga po ng Lucas chapter 11 verse 25 hanggang 28. Simulan ko muna po. Ito po yung ang Panginoong Jesus ay sinasabi niya na pag ang isang masamang spirito ay umalis po sa katawan ng isang tao at pag nakita po niya na ang isang tao po na yon ay muli ay isa na ulit na malinis, ay babalik po siya. Magsasama pa siya ng 7 spirits more wicked than itself, sabi po ng Bible. And the final condition of that person is worse than the first. Mas lalo rin pong worse ang magiging sitwasyon ng isang tao na sasabihan po ng isang masamang spirito. And meron pong isang babae from the crowd ang sumigaw sa Panginoon. At ang sabi po niya, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." Humanga po siya sa pangangaral po ng Panginoon. At parang pang Mother's Day nga po ito na sinabihan po niya ang Panginoong Jesus ng isang babae mula sa crowd na mapalad ang babae na nagsilang sa iyo at nag-alaga sa iyo. So, dahil nakita po nila kung ang pangangaral po ng Panginoon ay meron nga po authority, meron kapangyarihan. At totoo po. So, parang maising ko lang po habang ngayon po ay pagdiliwang din po natin ng Mother's Day ay masasabi po kaya ito sa atin ng mga tao na mapalad ang
yung nanay na nagsilang sa iyo at nag-alaga sa iyo. Pag nakita po yung ating mga buhay. So, isa rin po itong mensahe po sa atin habang ngayon ay Mother's Day po. But, tuloy po tayo dito sa ating pag-aaral. At ngunit sinagot po siya ng Panginoon. Sabi po ng Panginoon ay, He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Mas mapala daw po yung nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasagawa nito. Again, meron din po isang istorya or isang talata sa Biblia sa Book of James, chapter 1, verse 22 to 25. Ito po ang sabi po ng Panginoon. Do not merely listen to the word, sabi po ni James, and so deceive yourselves. Huwag lang daw po tayo basta maging tagapakinig and then dinadaya natin yung ating sarili. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. Ang isang tao raw po na nakikinig lang ng salita ng Diyos ay para daw pong isang taong humarap lang sa salamin. And after nang makita yung kanyang itsura, ay kinakalimutan na rin po niya how it looks like. But whoever looks intently into the perfect law is the Bible, that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Mga kapatid, ang ganda po na encourage po sa atin ni James na mapalad daw po tayo, kagaya ng sinasabi ng Panginoon, na pag tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos and we do what it says. And then, another po, ay tinukoy nga rin po dito ni James na after pumapakinggan ay not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Another po in Revelation chapter 1 verse 3. Ito naman po yung pag-aaral po ng Revelation. It is parang bukod po na papalad po tayo mga nag-aaral ng Book of Revelation or the Book of the Prophecy. What will happen sa future natin. Ito po yung sabi po ni John. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. And blessed are those who hear it, this book of Revelation, and take to heart what is written in it, because the time is near. And blessed are those who hear it, and take to heart what is written in it, because the time is near. Mapalad daw po tayo mga kapatid na hindi lang tayo basta nagiging tagapakinig ng salita ng Diyos, kung hindi tayo po ay sumusunod at nilalagay natin to sa ating puso. Not forgetting what they have heard, sabi rin po ni James. Kung makikita po natin dito, ano po yung lesson? Dito pa lang po sa binasa nating 3 verses po na ito. Yung sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi po ni James, at sinabi po ni John sa Book of Revelation. Ano po yung common doon? The common word is blessed. Mapalad daw po tayo. We are blessed in the sight of God. Mga kapatid, kahit hindi po tayo blessed sa physical na bagay o material things na kagaya ng basihan ng ibang tao, ay we are blessed in the sight of God. And that is what more important po. Siguro po ay sa kalooban po ng Panginoon sa mga susunod na mga panahon na ako po ay makakapag-preach po sa inyo ay ma-share ko rin po sa inyo yung mga iba pong bagay po tungkol po dito. At ngayon po, pag-aralan po natin doon sa ating paksa na importance of the Word of God. Kung sino-sino po sa mga Bible, ilan lamang po itong babanggitin ko na mga tao po na nakita natin na naglagay o nagbigay ng halaga or importansya sa salita po ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, lalo na po tayo po ay lockdown, hindi tayo makalabas, wala tayong ibang pinagkakaabalahan, ay
dito po natin ay salamat sa Panginoon. Kagaya ko rin po, ay mas dito po natin nababasa, napapag-aralan po, napapagbulay-bulay ang salita po ng Diyos. Talagang doon po natin masasabi na walang ibang sasapat o makakapag-satisfy sa iyo kung hindi po ang Panginoon. Totoo po yan sa ating buhay. Sino po ba yung mga character po sa Bible na nagbigay po ng importance sa Word of God? Siyempre, walang iba na po unang-una kundi po ang ating Panginoon Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. Mababasa po natin yan sa kanyang buhay. Makikita po natin yun at the age of 12, siya po ay naangaral na sa templo. Nakikipagpalitan na po siya ng mga verses sa mga eskriba, sa mga tao po. At mga Hudyo po yun, mga aral po yun sa Book of the Law or yung mga Law of Moses. But nagagawa po yun ng Panginoon dahil masipag po siya mag-aral ng salita ng Diyos. There's one story po sa Bible po, sa Lucas chapter 24. Meron pong dalawang tao na ang isa po ang pangalan ay Cleopas, na sila po ay papunta po sa Emmaus or sa Emmaus. At habang sila po ay naglalakad at nag-uusap about po sa nangyari ito po yung after pa lang po ng Panginoong Jesus na naipako sa krus, nailibing po sa tomb at muli na siyang nabuhay. Habang sila po ay nag-uusap at naglalakad, ay dumating po sa kanila ang Panginoon. But sinadya po ng Panginoon na hindi po siya ma-recognize ng dalawa po ito. At tinanong po sila ng Panginoon na kung bakit sila malungkot. At sinabi po nila na, are you the only visitor here na hindi po ninyo alam ang nangyari? So sinabi po ng Panginoon sa kanila, ano nangyari? Sabi po nila about Jesus of Nazareth. Na sinabi po ng dalawa na siya po ay nilagay po ng mga chief priest o ng mga tao. Sila po ay pinagkaisahan na ang Panginoong Jesus po ay patayin. At habang sila po ay nag-uusap ay buksan ko lang po saglit. Sinabi po nila na the chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death. And they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. Pero sila po ay umaasa pa rin po. Meron pa rin silang hope na ang Panginoong Jesus pa rin na napako sa krus ay nilibing doon po sa tomb. Ay naniniwala po sila na ang Panginoong Jesus pa rin po ang magtutubos sa kanila, ang magtutubos sa Israel. And after this po ay sinabi po nila na yung meron po sila mga kasama mga babae na pumunta po doon sa tomb at sinasabi na wala na daw po ang Panginoon doon. And then some din sa kanilang mga kasama, iba rin nila mga companions, ay ganun din po ang sinasabi. Kahit sinabihan po sila ng Panginoon ng ganito. He said to them, how foolish you are, and how slow of heart to believe. Bakit? Ang hirap niyong maniwala. That all the prophets have spoken, sa mga sinabi ng mga propeta nung nauna. Did not Christ have to suffer these things and then enter His glory? Ito po yung sa heaven po. And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. Grabe po mga kapatid. Piniliwanag po ng Panginoon mula po sa Book of the Law, doon sa kay Moses, hanggang doon sa mga prophets. Lahat po, piniliwanag po ng Panginoon yung nadoon sa scriptures concerning
himself concerning about Jesus of Nazareth. Pero hindi pa po niya hinahayaan na makilala po siya ng dalawa po niyang kausap. And after that, nung sila po ay malapit na sa village, sa Emmaus, ay ang Panginoong Jesus ay nagsabi na siya ay Jesus acted as if he were going farther. But they urged him strongly. And sinabi po nila, stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over. So he went in to stay with them. Grabe po mga kapatid, sa sobrang paliwanag po ng Panginoon, I believe, in the book ng Moses hanggang sa prophets concerning yung kanyang pagdating o yung mangyayari po sa kanya, ay nauuhaw po yung dalawang tao po ito. At yung Panginoong Jesus ay iiwan na sila, may pupuntahang iba, pinilit pa rin nila, they urge him strongly na magstay sa kanila dahil gabi na po. Nagpapakita po ito na talagang gusto po nila makausap pa ang Panginoon. Kahit gabi na, gusto pa nila mga kasama. Nauuhaw po sila because of what the Lord taught them about the scriptures concerning Himself. At after po noon ay ang Panginoong Jesus ay nag-broke ng bread, nagpasalamat, at nagpira-piraso at binigay po ito sa kanila. And then, na-open po ang kanilang mga mata. At nalaman po nila na ang Panginoong Jesus pala yung kanilang kasama. And ang Panginoong Jesus ay bigla nang nawala sa kanilang harapan. At ito po yung maganda sa sinabi po nila. Nung ma-recognize nila na ang Panginoong Jesus pala niya kausap natin, yung nakasama natin sa paglalakad. Ang nasabi po nila, they asked each other, were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? Grabe, nag-burn po. Nagliliyab po, nag-aapoy po yung kanilang mga puso dahil po sa pakikipag-usap po ng Panginoon sa kanila. And that's what the Word of God does sa ating mga buhay. Pinag-aapoy po ito ng Panginoon. Lalo na po sa mga tao po na talagang nagnanais po siyang hanapin at mapakinggan. Grabe po, inaranasan po ng dalawang ito. At hindi pa po doon natatapos. After that po ay ang Panginoong Jesus po ay nagpakita po sa kanya mga disciples. At ito rin po yung isa sa mga makikita po natin, bakit po tayo mapapaliwanag ng Panginoon? Yung mula sa Book of Moses hanggang sa prophets. Ibig sabihin, ganoon po talaga ang Panginoon. Siya po ay talagang masipag po magbasa at mag-aral ng Biblia nung siya po ay nabubuhay. Nagkatawang tao po ang Panginoon. Nagkatawang tao po siya. Nag-aral po siya ng Biblia. So, kaya po ganun po siya ka-well-versed pagdating po sa scriptures. Ang Panginoong Jesus po ay nagpakita po sa mga disciples. Habang sila po ay nagtitipon, bigla pong dumating ang Panginoon at sinabi po sa kanila, peace be with you. At nagulat sila. At sinabi ng Panginoon, huwag kayo matakot, hindi ako multo. I'm not a ghost. And then, sabi ng Panginoong Jesus, why are you troubled? And why do you doubts rise in your minds? And why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see me. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. And then, after that po, ay jump po tayo sa verse 44. Ito po yung sinabi po ng Panginoon. He said to them, this is what I told you while I was still with you. Everyone must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Grabe po. Then He opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, this is what is written. That Christ will suffer and rise from the dead on the third day. And repentance and forgiveness of sins will be preached in His name all nations beginning at Jerusalem. Piniliwanag po ng Panginoon, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Habang kasama niyo pa ako, na laging tumbok ang bibig ng Panginoon na
siya po ay magsasuffer sa kamay po ng mga chief priests, sa mga high priest, o sa mga teachers of the law, sa mga elders, siya po ay magsasuffer doon at ngunit muli siya mabubuhay. Ito po yung lagi sinasabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito nga po yung sinabi ng Panginoon na ito na yung sinasabi ko sa inyo habang kasama niyo pa ako noon, that everything will happen on what is written, or everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Ito na sasabi ng Panginoon. Alam niya na mayroong prophecy tungkol sa kanya sa book of the law of Moses, sa mga prophets, major and minor prophets, even sa Psalms, because he read the word of God. Kaya po ito nasasabi ng Panginoon. Hindi po nagagawa ang Panginoon ng sarili po niyang turo. Dahil na po sa mga gantong bagay pagdating sa mga prophecy. At ito po yung maganda po sa ating Panginoon Jesus na makikita po natin na pinahalagahan po niya yung salita ng Diyos. Even siya po yung ating Messiah o ating tagapagligtas, na dapat po natin siyang gayahin or i-follow. At isa pa po ay sa istorya po ng Panginoong Jesus, ito nabanggit po niya to bago po niya sabihin yung parable of the sower. Alam niyo naman po na parable of the sower or ang talinhaga na mag-asik, it is about the Word of God. Sinabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 13 verse 17, "For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it." Naunawaan niyo po yung sinabi po niya sa kanya po mga alagad, sa mga tao, na marami po noong unang panahon sa mga propeta, ang mga matutuwid na tao na sumusunod sa Panginoon that time, na nagnanais na siya ay makita, ngunit hindi siya nakita. Nagnanais na siya ay mapakinggan, ngunit hindi siya mapakinggan. At ito na po, narito na siya, kasama na siya ng mga tao noong that time, ng mga disciples. Kaya po tinuro niya na mapalad kayo. Kasi nakakasama niyo ako, nakikita niyo ako, nahawakan niyo ako. You are witnesses. At napapakinggan niyo po, napapakinggan nila yung salita ng Diyos directly from the Lord Jesus Christ. Kaya po, doon po natin makikita kung gaano rin po sinasabi ng Panginoon yung importansya sa kanyang salita. Na siya po ay nakikita na noon at napapakinggan pa noon. Na marami nga po noon sa mga prophets na yun din po ang naisin. Ngunit hindi pa po yun ang tamang panahon. So, how do we put value or importance po sa salita po ng Diyos? Kagaya po ni David, nagustuhan ko po yung sinabi ni David. Sabi po niya ay, "They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the comb." Ganun po niya pinahalagahan ang salita po ng Diyos. Sabi po niya, it is more precious than gold, than much pure gold. So alam naman po natin na ang gold ay it symbolizes treasure, or wealth, o pera. Pero mas higit pang pinahalaga ni David ang salita po ng Diyos. Even mas sweeter pa po ito sa honey na ating pong kinakain. And someday po, sana ay matikman ko rin po yung honey. So, yun po, ganun po pinahalaga ni David yung salita ng Diyos. At sa beginning verses po ito, makikita po natin yung sinasabi po na ni David na the law of the Lord, the statutes of the Lord, the precepts of the Lord, the commands of the Lord, the decrees of the Lord. Sinabi po ni David, isa-isa yung benefits po nito sa isang tao. At doon nga po niya nabanggit yung na they are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey
than honey from the comb. So, ganun po niya. Binibigyan po ng importance ang salita po ng Diyos. Mga kapatid, marami po ako dito na example po na masulat sa mga tao po na nakita ko lang po na bigay po ng importansya sa salita ng Diyos. But I know lahat po sila. But yung mga nabasa ko lang po, no, na mga napapag-aralan ko po. At nandiyan po si David, even si Ezra, yung talagang sabi po ng Bible ay he was a well-versed teacher in the law of Moses. And sabi po din dito ay sa buhay po ni Ezra ay in Ezra chapter 7 verse 6 ay this Ezra came up from Babylon. He was a teacher well versed in the law of Moses, which the Lord the God of Israel had given. The king had granted him everything he asked, for the hand of the Lord his God was on him. So tingnan po natin ito mamaya po. Another in Ezra chapter 7 verses 9 to 10. He had begun his journey from Babylon on the first day of the month, and he arrived in Jerusalem on the first day of the 5th month. So, siya po kasi galing sa Babylon. For the gracious hand of God, of his God was upon him. For the gracious hand of his God was upon him. For Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord, and to teaching its decrees and laws in Israel. So, kilala po natin si Ezra bilang talagang dinivote niya, siya yung nagturo doon po sa Jerusalem kung paano manibalik sa Panginoon, the ways of the Lord. At siya po ay talagang dinivote niya yung kanyang sarili sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. And observance, sabi po dito. And teaching its decrees and laws in Israel. At dalawang bagay po nakita ko kay Ezra na the hand of the Lord was for the hand of the Lord his God was on him, and for the gracious hand of his God was on him. It means yung favor ay dahil po, nakita ko po dahil po si Ezra ay talagang dinivote niya yung sarili niya. He was a well-versed teacher in the law of Moses or yung sa salita ng Diyos. Kaya po, yung hand or yung gracious hand ng Panginoon or ng Diyos ay nasa kanya. Ganun po ang nangyari po sa buhay ni Ezra. So, marami pa po. Di po natin ay si Timothy. Matatagpuan po natin yung paalaala sa kanya ni Apostle Pablo, ang kanyang mentor, kay Timothy sa 1 Timothy chapter 4, verse 13 to 16. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang mga kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Nire-remind po ni Paul si Timothy na patuloy po niyang gawin yung binigay po sa kanya na tungkulin. Iukol po niya, i-devote po niya yung kanyang sarili sa public reading of the scriptures, sa preaching and sa teaching. Nung ang prophet po ay nagsalita po sa kanya at pinagkalooban po siya ng gift na ganito, nang ipatong din po sa kanya ng mga elders ang kanilang mga kamay. At sabi po ni Paul ay be diligent sa paggawa ng mga ito upang makita nila ang iyong progress or paglago. And watch your life and your doctrine.
Because if you do it, you will save yourself and your hearers. Both yourself and your hearers. Tinuturuan, sa madaling sabi po ay tinuturuan po ni Paul si Timothy na magpatuloy po sa pangangaral, sa pagtuturo, at siyempre po sa kanya pong sariling pag-aaral po ng salita ng Diyos. Dahil nakikita po ni Paul na dito po ang kanyang gift or kaloob. And sabi po niya dito ay, watch your life and your doctrine. Sabi po ni Paul kay Timothy. Saglit ko pong basahin po. Mabilis lang po. Watch your life and your doctrine closely. Persevere in them. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. Dahil po sa pamamagitan po ng kanya pong mga patuloy na pag-aaral, pagtuturo, dahil sa mga gospel or sa doktrina na kanya pong itinuturo, ay nasa-save din po niya yung kanyang sarili at yung mga tagapakinig po niya sa kanyang pagsampalataya po doon sa gospel or doon sa word of truth or sa doctrines na tinuturo po nila Timothy. So mga kapatid, nakikita po natin kung gaano po nila pinahahalagahan po ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. We cannot preach kung hindi po tayo nag-aaral. Yun po yung gusto sabihin ni Paul. Kaya patuloy po siya dapat mag-aaral. So, ano po, why the Word of God is very important sa ating mga buhay? Number one po, it is important for our regeneration or being born again or yung new birth na tinatawag. Napakahalaga po nito sa ating pagkakameron po ng bagong buhay or yung regeneration or yung born again. Mababasa po natin yan sa James chapter 1 verse 18. Because the Word of God contains the gospel of the Lord Jesus Christ or yung gospel of grace na tinatawag po. Na ito po yung nagpapahayag po kung paano po ba masave or yung word na save ay maligtas o mapatawad, ma-cleanse, ma-redeem. Ano po? So, malaki po ang ginagampanan po ng gospel or the word of truth dito po sa regeneration natin or born again natin experience. Because dito po tayo sumasampalataya sa ebanghelyo po ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po yung ginagawa po niya sa atin na sa pamamagitan po ng Word of God. He chose us in James 1:18. He chose us to give birth through the Word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Yung una po niyang nilikha na pagkakalikha kay Eva at Adan. Remember, the Lord Jesus Christ is the first fruit then. So, isa po yun sa mga names and titles po ng ating Panginoon. Matatagpuan po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15. At yung first fruit po niya na according to the image and likeness of God, according to Christ likeness. Yun po yung nais po na yun po yung gusto po ng Diyos na maranasan po natin. Yung ma-born again tayo through this word of truth upang maging kagaya po tayo ng first fruit of all He created. Maibalik po tayo doon sa Christ likeness or doon sa God's image and likeness. Another po sa 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again. Directly pong sinabi po ni Peter. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. So tayo daw po ay na-born again, hindi po dahil sa ating, hindi po sa physical seed, yung ating pong katawan, na flesh or panlupa, kundi doon daw po sa imperishable, yung hindi po nabubulok, which is the living and enduring Word of God.
Kaya nga po sinabi po ni Peter na kadugsong po nun na ang mga damo, sabi po niya, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Tayo po mga tao. Ang bulaklak, nito ang lahat ng kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. And the word of God stands forever. Tayo raw po ay mabubulok. And soon will wither. Matutuyo, kagaya raw po ng mga damo o mga bulaklak. But ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ganun po kahalaga yung salita po ng Diyos that causes us to be born again. Yeah. But it is a different teaching about dun sa mga hakbang tungo sa kaligtasan or yung tungo po sa kapanganakan muli or yung the normal birth. And so iba pong paksa po yun. And pangalawa po ay bakit din po why the Word of God is very important. Number 2 is it is important for our salvation. Para po sa ating kaligtasan. Dahil po sa salita ng Diyos, ay doon po natin nalalaman yung daan po para sa ating kaligtasan o kapatawaran. Paano po tayo, alalahanin po natin na ang ating pong kaligtasan ay mayroon pong 3 stages. The justification, the sanctification, and the glorification. So doon po natin mapapag-aralan yun sa Biblia. You can read it sa Hebrews, even sa Romans, and in the New Testament books po. At sabi nga po ni Santiago o ni James, Santiago 1:21 or James 1:21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Sino po ang magtatanggal nito? Tayo po. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, the word planted in you. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Yung salita po o yung gospel na tinatanggap po natin sa ating puso. Kaya nga po nasabi po ni Apostol Pablo yun sa Romans chapter 1 verse 6 na for I am not ashamed of the gospel of the Lord. Basahin ko lang po saglit po. Romans 1 verse 6 po. Verse 16 po. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. It is the power of God. Yung gospel po. Or yung salita po. Alalahanin po natin na the word of God is general but it contains the gospel of Christ or the gospel of grace, the commands of Christ, the laws of Moses. So yan po. And that word na natanim sa ating puso, na sinasabi po ni Santiago, ay it is the power of God dahil yung pagsampalataya po natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ay pagsampalataya po natin sa Panginoon Jesucristo. Kaya nga po tayo tinawag na mananampalataya dahil kahit hindi po natin nakikita ang Panginoon, tayo po ay naniniwala sa Kanya pong mga salita. So, yun po yung pagsampalataya natin sa gospel, yun po yung pagsampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. For it's the power of God to save us. So, another one po is sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, sabi po ni Pablo kay Timoteo, na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus.
ito raw pong gospel or yung salita ng Diyos na naituro po kay Timothy, na sabi po ni Pablo, alam mo na, nung bata ka pa lang, nasa banal na kasulatan, ito ay may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, napakahalaga po ng salita po ng Diyos. Dahil dito po tayo nabibigyan ng karunungan, paano po tayo maligtas? Paano po yung pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Hindi po ito yung kagaya ng pananampalataya na one time lang and then okay na. Ang James po ay nagtutukoy ng pananampalataya na may kasama pong gawa. Even sa Hebrews, yung obedience natin sa ating Panginoong Jesus ay napakahalaga. So yun po yung pananampalataya na tinutukoy po ng Biblia. And iba po yung paksa, iba po yung topic. Pag kalooban ng Panginoon na biyayaan tayo ng Panginoon ng ganun pong turo at naituro din po sa inyo po ng malinaw po. Pangatlo po, na why the Word of God is very important. It is important for us to grow in our salvation. Para po tayo ay mag-progress or mag-grow sa ating pong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po natin, mga kapatid, ay hindi po one time lang. So, sabi ko nga po, ay iba pong paksa yun, pero sana ay mapag-aralan din po natin someday. Po, na talaga meron pong stages yung ating pong kaligtasan. Sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 1 to 2. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow in your salvation. Sa Tagalog po ay tinuturo po sa atin ni Peter na kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tayo daw po ay maging kagaya ng mga newborn babies, yung mga bagong anak na sanggol na nagke-crave sa spiritual, sa milk. Tayo din daw po ay maging kagaya ng mga ganong sanggol na bagong anak po na nagke-crave. Hindi po lang sa milk, kundi doon sa spiritual milk, which is the Word of God. Tungo sa ating paglago, sa ating kaligtasan. Ang apat po ay why the Word of God is very important. It is important to train us in righteousness upang tayo po ay masanay o maisanay po na maitrain sa matuwid na pamumuhay. Meron pong dalawang bahagi po ang righteousness na tinutukoy po sa New Testament. Meron pong yung imputed righteousness, which is matatanggap po natin pag tayo po ay nag-put ng faith sa ating Panginoong Jesucristo, and meron din pong sarili po nating pamumuhay ng matuwid na kagaya ng mga encouragement po ni Pablo. So, iba po siyang topic na paksarin po na pwede ko po sa biyaya po ng Panginoon, pwede po natin mapag-aralan. But, ang Word of God po, ang pinaka tool po para po tayo ay matrain po sa righteousness. Kagaya nga po ng sabi po ng 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, at sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay.
Ito rin po ang mag-guide sa atin, magtuturo sa atin sa matuwid na pamumuhay. Kaya po, minsan nakakala natin, Christian na tayo, nasa church na tayo, matuwid na tayo. Mga kapatid, marami pong tinuturo ang Biblia about po sa righteousness. Kahit nga po si David, even sa New Old Testament pa lang siya, sinabi na po niya na sa awit 19 verse 11, ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. By them, your servant is warned, and by doing it or following it, there is a great reward. Sabi po ni David. Yung Bible po yung ating maging training book or warning book para po sa pamumuhay ng matuwid bilang isang mga anak ng Diyos. At marami po itong mga halagahan at ilan lang po itong mga aking po may share po, mapag-aralan po natin. And yung sunod po, panlima po, why the Word of God is important. Number 5 po ay it is important for our spiritual battle. Lalahanin po natin, nakagaya nga po nung sabi ni Apostle Pablo, na ang mga kalaban po natin sa mundong ito is not against flesh and blood. Hindi po mga tao na may flesh and blood. Kundi po mga pinuno, makapangyarihan, tagapamahala ng kadilimang umiira sa sanlibutan ito. Mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yun po yung ating mga kalaban. Spiritual. Kaya po, ini-encourage po tayo ng Panginoon through Apostle Paul na isuot natin yung armor of God. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Yan po yung mga darating po na mga spiritual battles po natin sa ating faith. Kaya po, sinabi rin po sa Efeso chapter 6 verse 12-13 po yun. At sa Efeso 6:17 po ay nabanggit po yung isuot ninyo ang inyong helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ito po yung ating sword. Parang sa isang armor na meron tayong mga armas, pandigma, gamit na pandigma. Ating pong sword of the Spirit or ating pong sandata ay yung salita po ng Diyos. At panghuli po ay it is very important for our sanctification para po sa pagpapaging banal ng Panginoon sa atin. Sabi nga po ng John chapter 17, John 17 verse 14 to 17, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinupupuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. So, to sanctify us. Sanctify them by your truth, for your word is truth. Sabi rin po ng Panginoon sa John chapter 15 verse 3, you are already clean because of the word I have spoken to you. Ang salita po ng Diyos ay nagagamit po o ginagamit po natin upang tayo po ay makapamuhay ng malinis o may kabanalan po habang narito po tayo sa mundo po at habang ang ating pong proseso ng kaligtasan ay sinasanctify po tayo ng Panginoon.
Ano pong kailangan natin gawin mga kapatid habang ngayon pong narinig po natin or nalaman po natin yung mga importance po ng Word of God. Ilan lang po ito mga kapatid yung aking nabasa at ilan lang po yung mga halimbawa na sabi ko po mula sa Biblia. Ay ang atin po pinakamabisa pong gawin ay wala pong iba kundi tayo po ay mag-aral, makinig ng salita ng Diyos at atin po itong sundin. Sabi nga po sa huli ko pong babasahin na parable ng Panginoon, ang talinghaga ng maghahasik or the parable of the sower, ay sinasabi po dito ng Panginoong Jesus na ang buto po o ang binhi tinatanim ng maghahasik ay yun po ang salita ng Diyos. At ang maghahasik po ay walang iba kundi ang tagapangaral. At ang gumugulo po at kumukuha ng salita ng Diyos, ang ibon na iyon ay walang iba kundi ang kaaway, si Satan. At sa paliwanag po ito ng Panginoon ay babasahin ko po sa inyo. Makinig kayo. May isang magsasakang lumalabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumutubo. Palibasay, hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nila ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Ito po yung kapaliwanagan po ng Panginoon tungkol po sa bawat tao po na nakikinig po ng salita ng Diyos. At sa bandang huli po ay sinabi po ng Panginoong Jesus dito na ito naman ang mga katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Meron po kasing iba't ibang klase ng lupa. Merong sa daan, meron po sa damuhang matinik. Meron din naman po batuhan at meron pong matabang lupa. Ano po ba yung mga tao na mahalin tulad sa matabang lupa? Sila raw po yung mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ito po yung mga tao na nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos sa kanilang puso na may kasama pong pagsunod o paggawa. Kaya po mga kapatid, tayo po ay sama-sama po na makinig po sa Panginoon, mag-aral po ng salita po ng Panginoon, at tanggapin po natin ito at atin po siyang sundin. So yun lamang po, at pwede po kayo manalangin ng sarili niyo pong panalangin personally. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo.